Isang mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back again sa ating Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid, ayan. So ang oras natin ay mag-aalas 4 na ng hapon, no? So pag-usapan natin naman ang patungkol sa lahat po ng mga uri ng ah, Christian or believers, no? Napakaraming mga nagsasabing mananampalataya sila ng Panginoong Jesucristo at napakarami ng denomination or sekta, no. But iba-iba ang doctrine or paniniwala. But ang ginagamit or pinagbabasihan lang din naman ay Biblia, no. So ano nga ba ang totoo, no? So yung totoo wala sa atin. Sa ating mga tao walang katotohanan. Walang katotohanan sa ating mga tao dahil ang katotohanan ay nasa Panginoong Jesucristo lamang o nasa salita ng Diyos dahil ang Panginoong Jesucristo siya ang daan ng katotohanan at ang buhay. Siya ang daan papunta sa Ama. So sa madaling salita, ang salita ng Diyos ang siyang daan papunta sa Ama. So napakaraming sekta at denomination, iba-ibang paniniwala, iba-ibang doktrina, iba-ibang turo, iba-ibang teaching. But isa lang naman ang ating pinaglilingkuran, no? Isa lang naman ang ating sinasamba, ang Diyos, no? Iba-iba nga lang ang turo, iba-iba nga lang ang paniniwala dahil merong naniniwala na si Christ ay tao lang at hindi siya Diyos at meron naman naniniwala na ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo ay isa lang. But meron naman naniniwala na ang Diyos ay may tatlong persona, Holy Spirit, Son at Father, no? So ako, nakabase ang paniniwala ko sa Trinity. Dahil ang paniniwala namin ay Trinitarian, no? So naniniwala kami sa Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. So yan yung paniniwala namin bilang isang Kristiyano. Yan yung yan yung yan yung doktrina ng pinanghahawakan namin. Kasi para sa amin, ang Panginoong Jesucristo ay hindi ang Ama at ang Holy Spirit ay hindi ang Panginoong Jesucristo at ang Ama ay hindi ang Anak. So magkakaiba sila ng hindi sila pare-parehas but iisa sila sa pagiging Diyos. Kumbaga kung tawagin sa ating mga Kristiyano ay Godhead. Sila ay Godhead. Holy Spirit, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Yan. Tatlong persona pero iisang Diyos. So maraming naguguluhan at nalalabuan sa ibig sabihin niya kasi parang hirap i-explain but kung ikaw ay nag-aaral ng Trinity or Trinitarian, mas maunawaan mo yung ibig sabihin ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, no? Silang tatlo ay tatlong persona but iisa sila sa pagka-Diyos. So ayan yung paniniwala namin bilang isang Kristiyano. So yung iba naman, meron silang tinatawag na oneness. Ang paniniwala nila ang Father, ang Son at ang Holy Spirit ay isa lang. Isa lang 'yan, Diyos lang, no? Isa lang 'yan. Walang Trinity, hindi sila naniniwala sa Trinity. Oneness sila kung tawagin. At meron naman naniniwala na ang anak ay tao lang at hindi Diyos. At ang Diyos lang ay Ama, ang Ama lang, no? 'Yun yung paniniwala nila. Kaya nga sobrang gulo. Kumbaga sobrang gulo ng Christianity kasi ang daming denomination, iba-ibang doktrina, iba-ibang pag-aaral, iba-ibang sekta, iba-ibang paniniwala. But ang pinaka ano lang yan, pinaka center lang naman is si Christ. Si Christ lang ang center kasi siya yung daan talaga, siya yung katotohanan at siya yung buhay. Siya yung kailangan natin sa buhay natin papunta sa Diyos Ama, no? Papunta sa buhay na walang hanggan. Si Christ ang kailangan natin. Kaya kaya kung may mga nag-share sa inyo na hindi naman si Christ yung ipinapakilala, baka ibang Christ yan or ibang teaching. Kasi marami akong nakikita sa Facebook na mga sikat o malalaking sekta. At ang lagi nilang pinopost ay yung kanilang kapilya, no? Kapilya yung pinopost nila at wala naman dong kaligtasan sa kapilya na yun. Dahil ang kaligtasan ay na kay Christ. So, di ko alam kung bakit nila pinopost yung kapilya nila para siguro mangakit ng ibang mga believers na mas maganda yung kanilang kapilya
or kanilang sinisimbahan kaysa sa mga ibang ah, ibang sekta, no? But wala dong kaligtasan sa ganon, no? Ang kaligtasan ay na kay Christ. Nasa Bible, nasa salita ng Diyos, no? Kung paano mo siya i-share, kung paano mo siya ibinabahagi sa bawat tao na kikilala o makakaunawa ng salita ng Diyos. Nandun ang kaligtasan. Kaya maraming magulo, no? Maraming magulo sa Facebook eh. Parang ginagamit na lang nila yung pangalan ng anak, no? Pangalan ng Panginoong Jesucristo para magkaroon sila ng samut-saring parang banggaan, no? But yung pinaniniwalaan nila eh isa lang naman, no? Bible lang din naman. Yun nga lang, iba-iba lang ang paniniwala nila kasi may paniniwala na si Christ tao lang, hindi siya Diyos. May paniniwala naman na si Christ ay ah si Christ at ang Ama ay isa lang, tsaka yung Holy Spirit, isa lang sila, parang nagpapalit-palit lang ng anyo. But kami sa paniniwala namin, ang pinaniniwalaan namin ay Trinity o Trinitarian, no? Naniniwala kami sa one God na may tatlong persona. So yun yung parang hirap intindihin, lalo na kung hindi ka pamilyar sa ganitong pananampalataya, no? Sobrang gulo ng Christianity. Kaya ngayong iba, imbis na makinig or unawain yung salita ng Diyos, hindi na sila lumalapit kasi sila mismo naguguluhan kasi ang katwiran nila isa lang naman ang Diyos. Bakit iba-iba ang kung tawagin nila relihiyon, iba-iba daw ang relihiyon, but hindi relihiyon ang tawag doon kundi denomination or sekta lang. Kasi ang relihiyon natin, tayong mga sumasamba o naniniwala sa Panginoong Jesucristo ay Christianity o Kristyanismo. Yan ang relihiyon natin. At yung mga pangalan ay pangalan lang yan ng mga sekta or denomination. Yan yung ginagamit nila sa sect para makapagrehistro, no? So, marami naguguluhan diyan, no? So, kahit ganoon pa man, no, na bilang isang Kristiyano o totoong born again, kailangan natin ibahagi ang katotohanan sa bawat tao, no? Na kailangan nilang maunawaan ang kaligtasan ay hindi makikita sa kanilang mabubuting gawa at hindi sa dami ng yaman sa mundo at hindi sa lahat ng mga meron dito sa mundo, meron tayo sa mundo, bagkus makukuha lamang o makakamtan lang natin sa pananampalataya at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesukristo. Nandun ang kaligtasan. Wala sa mga pastor, wala sa mga leader ng church, wala sa loob ng simbahan. Kasi yung simbahan na tinatawag, ano lang yan eh, parang ano yan, parang meeting place ng mga believers. Dahil ang totoong church ay tao mismo ang totoong church. Bahagi yan ng katawan ni Christ. Si Christ ang pinakaulo at ang mga members naman ng katawan. Sila ang mga bahagi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kumbaga tayo ay bahagi ng Panginoong Jesucristo. Mali po yung sinasabi na papasukin natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, kundi tayo ang papasok sa Panginoong Jesucristo dahil ang church na itinayo niya ay kanya mismong katawan mismo ng Panginoong Jesucristo, no? Kaya nga pero may nagsasabi kasi na ibang sekta na ang kaligtasan daw ay nasa kanila, no? Kaya kapag lumabas ka daw doon, hindi ka naligtas. Sobrang wrong po nun, no? Dahil sila ay tao lang, no? Walang kaligtasan sa tao, nasa Panginoong Jesucristo. Wala yan sa ministro, wala sa pastor, wala sa pope, wala sa kung ano-ano. Ang kaligtasan ay nasa Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ng salita niya, no? Sa pakikinig, pagbabasa at pagsasabuhay ng kanyang kalooban, no? So yun lang mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng ating supporter, no? Pasensya na kayo kung iba na yung medyo topic ko sa aking YouTube channel, no? But gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nauunawaan ko patungkol sa salita ng Diyos, no? Pero hindi naman tayo pastor, hindi naman tayo kung ano-ano pa man. Basta tayo ay nag-share lang o nagbabahagi lang ng salita ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat tao, no? Naway, siyempre, gusto ko rin naman na makahikayat o magkaroon ng pangunawa yung mga taong wala pang pangunawa sa salita ng Diyos. Dahil tulad nyo, wala rin naman akong pangunawa noon sa salita ng Diyos eh. Wala nga akong pakialam sa salita ng Diyos. Kapag nakakarinig ako niyan, pinapakinggan ko lang tapos labas sa kabilang tenga. But ngayon, unti-unti natin nauunawaan at na-explain sa atin sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. So
So sana bilang isang tao rin na mananampalataya magkaroon din kayo ng pangunawa at maintindihan nyo rin yung kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. So yun lang mga kapatid, God bless everyone.